Pamagat po ng mensahe ngayong umaga is all about knowing God personally. Marami pong mga tao ang nagsasabi na sila ay sumasampalataya sa Diyos o naniniwala sa Diyos. Pero ang problema ay hindi nila kilala kung sino yung Diyos na sinasabi nilang pinaniniwalaan nila. Kung tatanungin natin, sino ba yung Diyos na pinapaniwalaan mo? Sabi nila, ang Diyos na naglalangin ng langit at lupa. Pero hanggang doon na lamang po ang pagkakilala nila sa ating Panginoon. Kaya nga po, marami ring mga tao nagsasabi na kilala nila ang Diyos. However, all those claims are just become untrue due to the fact that they are not supported by actions. Ibig sabihin, pagka sinabi natin na kilala natin ang Diyos, naway na ipapahayag natin yan sa pamagitan ng aksyon at hindi lamang sa bibig. Mahirap pong paniwalaan ang ating claim, sinasabi natin na kilala natin ang Diyos, kung naririnig lang sa ating mga bibigyan at hindi nakikita sa ating mga buhay. Kagaya rin ng pananampalataya yan eh. Wala pong pinagkaiba yan. Sinasabi mong sumasampalataya ka sa Diyos o sinasabi mong ikaw ay naniniwala sa Diyos. Yan lahat ay hindi ka panipaniwala pag walang aksyon na nakikita sa atin. At yan po yung problema ng maraming tao ngayon. Akala nila okay na sila pag sinabi nilang kilala nila ang Diyos. Okay, akala nila okay na sila pag sinabi nila na sila ay naniniwala sa Diyos. But those claims should be supported by actions to make it real. Knowing that is not as simple as telling it, but made real by actions. Ayan po yan. Kagaya po ng ating totoong buhay. Ang ating totoong buhay kung sino po tayo, ay hindi po ito nakikita ng tao sa pamagitan lamang ng ating mga salitang bibig. Bagkus nakikilala tayo ng mga tao kung sino talaga tayo sa pamagitan ng uri ng pamumuhay na meron tayo. Hindi naman po pwede na kung ano yung sinasabi ng ating bibig ay taliwas sa pamumuhay natin. Kasi ang tawag po sa mga ganong klaseng tao ay mga ipokrito. Iba yung sinasabi ng bibig doon sa kanilang aksyon. Kaya nga, ganun din po pag sinabi natin na kilala natin ang Diyos. Marapat lamang din na makita ito sa ating buhay. So man's greatest experience in life is to know the Lord personally. Bakit po pinakadakilang experience yan, makilala natin siya personally? It is because if a man knows God or know God personally, ibig sabihin din yan, meron siyang personal na relasyon sa ating Panginoon. Hindi lang siya merong personal na relasyon sa ating Panginoon, kundi siya rin ay maituturing na anak ng Diyos, maituturing siya mananampalataya ng ating Panginoon. Merong buhay na walang hanggan at tagapagmana ng kaharian ng ating Panginoon. Wow! Kaya nga po, napakahalaga po yung pagkakilala nating personal sa ating Panginoon. Hindi lang yung kilala natin dahil naririnig natin sa sinasabi ng iba, okay? O kaya nakikiuso, kundi iba po yung kilala mo personal ang ating Panginoon. Yan. Okay? So minsan nagpapayabangan ako, kilala ko si Presidente. Sabihin sa, kilala ko rin siya. Sino ba si Presidente? Sasabihin ako ano. Pero yun pala hanggang sa pakikinig lang na hindi pa namimit ang Presidente. Okay? Pero pag sinabi natin kilala natin ang Diyos, we must see to it that we know Him personally. Hindi man nakita natin siya in our naked eye, but spiritually speaking. Ayon na rin sa banal na kasulatan, He lives in us. Yan po yung napakahalaga dyan. So, how then will a man prove that he know the Lord God personally? Dito po sa ating text, meron pong dalawang kaparaanan o two ways wherein a man can prove that he knows God personally. Wow, maiksi lang itong mensahe natin ngayon.
Yan, hindi na tayo abutin ng alas 12:30. Okay, so, o baka wala pang alas 12, tapos na tayo. Dalawa lang yan eh. Yung nababanggit dito sa ating text. Okay. So ano ba itong dalawang kaparaanan na ito wherein a man can prove that he knows God personally? First way is that by keeping God's commandments. Siyempre dito po natin na ipapakita na kilala natin ang Panginoon kung tayo po ay sumusunod sa kanyang mga salita. Sabi ka nga rito sa verse 3 hanggang 5. And hereby we do know that we know Him if we keep His commandments. He that saith, I know Him, and keepeth not His commandment, is a liar, and the truth is not in him. But whoso keepeth His words, in him verily the love of God perfected. Hereby know we that we are in Him. Wow. Yung pong sinasabi rito na pagka sinasabi natin na kilala natin siya, dapat automatic yan na sinusunod natin yung kanyang salita. Hindi po katanggap-tanggap na sinasabi natin na kilala natin ang Panginoon na hindi naman natin sinusunod yung kanyang salita. Ang sabi po ng banal na kasulatan doon sa ganong klaseng tao na nagsasabing kilala niya ang Diyos pero hindi naman sumusunod sa salita ng Diyos, sila po ay sinungaling. Yan po yung sabi ng ating Panginoon. Ibig sabihin, sabi ng huwag ka na lang magsalita kung puro kasinungalingan yung sinasabi mo. I-prove mo na talagang kilala mo ako. At ang pagpuprove ay sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang mga salita. Yun po yung tinuturo ng banal na kasulatan. Pagka sinusunod natin yung salita ng Panginoon, that makes our claim real. Yan po yung nagpapakita na yung ating claim na kilala natin ang Diyos ay totoo. Diyan lang po natin may hayag sa mga tao, may ipapakita sa mga tao, mapapatunayan sa mga tao na nakikinig sa atin, nakakasalamuhan natin sa araw-araw na tayo nga ay totoo, na nakakilala sa ating Panginoon. Kaya nga po mahalaga po talaga yung proof. Okay? Kaso lang kung hindi mo naman sinusunod ang salita ng Diyos, wala, hindi mo mapapatunayan na totoo yung iyong sinasabi. Puro kasinungalingan lamang. Kasi puro naman pagsaway o pagsuway yung ginagawa mo sa salita ng ating Panginoon, sinasabi ng iyong mga pamumuhay, actions, na hindi mo talaga totoong kilala ang ating Panginoon. Nakakalungkot man, pero marami pong mga ganyan ngayon. At minsan may mga Kristiyano rin, o talagang tumanggap na sa ating Panginoon, nagsasabi na sila, kilala nila ang Diyos, pero malayong malayo yung buhay na meron sila doon sa kanilang claim na kilala nila ang ating Panginoon. Hindi po kaila sa atin na marami pa rin mga mananampalataya ngayon o nagkiklaim na mananampalataya na suwail sa salita ng ating Panginoon. At yan po yung isang bagay na nakakalungkot kasi nga, pag sinabi natin kilala natin ang Diyos, dapat din ay andoon talaga yung kagalakan natin na sumunod sa kanyang salita. Kasi kilala natin ang Diyos eh. Ibig sabihin, kung bakit kailangan natin sumunod sa kanyang salita, sapagkat kung hindi tayo susunod sa kanyang salita, merong sinasabi ang banal na kasulatan ng mga kaparusahan o consequence ng ating pagiging pasaway. Okay? Hindi ibig sabihin lang na okay lang sa Diyos na sinusuway natin siya. Ang ating Diyos ay hindi konsentidor. Pero marami nga ngayon ang mali ang pagkakilala sa Diyos. Okay? So, hindi na nga kilala ang Diyos, mali pa ang pagkakilala nila, akala nila, kilala na nila ang Diyos. So, ano po mga example? Yung mga
nagpapahayag na kilala nila ang Diyos, pero mali naman yung kanilang pagkakilala. Yung pong, minsan gumawa na sila ng kasalanan, tapos sasabihin, naiintindihan ako ng Diyos. Alam nyo, kahit ilang beses natin sigurong basahin ang banal na kasulatan, wala po tayong makikita sa Biblia na nagsasabi na naiintindihan ng Diyos yung ating mga pagkakasala. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, napupuot ang Diyos sa kasalanan. At hindi na natin mababago yan. Pero nagkakaroon ng ganyan mga statement ang mga tao sapagkat sa maling pagkakilala sa ating Panginoon. May mga ilan din nagsasabi, ang Diyos ay pag-ibig. So hindi natin maitatwa yan. Sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay pag-ibig. Pero yung karugtong ang hindi natin mapagtanto at makita sa Biblia kung saan yan. Kasi sabi nila, ang Diyos ay pag-ibig. Dahil siya ay pag-ibig, hindi siya namamalo. Ngayon, saan sa Biblia yan? Na nagsasabing hindi namamalo ang Diyos. Maliwanag na tinuturo ng banal na kasulatan doon sa Hebrews chapter 12, verse 5 and 6. Despise not thou the chastening of the Lord. No, thou art where we were when thou art rebuke of him, sabi yata roon. For whom the Lord loveth, He chasteneth every son whom He receiveth. Malinaw po roon, no? Yung sinasabing, pinapalo niya ang bawat anak na kanyang tinatanggap. Okay? Na ibig sabihin, itinuturo ng banal na kasulatan na ang ating Diyos ay namamalo. Kaya nga, minsan, doon po natin nahuhuli na marami pang mga Kristiyano ngayon na hindi nila lubos kilala ang ating Panginoon. Kasi kung talagang kilala nila ang Panginoon, hindi nila sasabihin yung mga ganon kataga. Minsan pa nga, tagapagturo na ng salita ng Diyos o pastor, sasabihin ganyan, ang Diyos ay hindi namamalo. Kasi napatunayan natin yan eh. Nag-attend yung ating mga young people sa isang church. Baptist Church. Doon may nagsalita. Yun daw yung sinabi, hindi raw namamalo ang Diyos kasi Diyos ay pag-ibig. Mali. Okay. Nakalimutan na rin o kaya hindi pinag-aralan talaga na ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay matuwid, napupuot sa kasalanan. Diyos ay matuwid na nagpaparusa sa kasalanan. Yan po, na hindi po konsididor ang ating Panginoon. Kaya mahalaga po yung pagkakilala natin sa ating Panginoon. At makilala natin ng lubos ang ating Panginoon sa pamagitan ng pagbabasa ng Kanyang salita. Habang tayo ay nagbabasa ng salita ng ating Panginoon, hindi lang tumatatag, lumalago yung pananampalataya natin, bagkus lumalalim pa yung pagkakilala natin sa ating Panginoon. Wow! Kasi pag nagbabasa tayo, doon natin makikita talaga kung sino ang ating Panginoon. Hindi yung nakikita lang natin yung ibang side ng ating Panginoon, yung ibang characteristics, pero yung iba hindi natin nalalaman. Kaya doon, nagkakaroon tayo ng maling pagkakilala sa ating Panginoon. Na yan po yung nangyayari sa maraming mga mananampalataya. Okay? So, biro mo, di bali na, kahit wala ako sa church, andun naman yung espiritu ko eh. Yung mga ganun bagay, so, ganun ba tinuturo ng ating Panginoon? Kung nandun ang espiritu niya, tanungin niyo nga, ano ang mensahe? Siyempre, kung nandun ang espiritu niya, alam niya kung ano yung mensahe. Okay. So, that makes our claim real. Yan po kung tayo ay sumusunod sa ating o sa salita ng ating Panginoon. Pangalawa, that perfects God or that perfected God's love to us. Na ibig sabihin, yung pagsunod natin sa ating Panginoon nagiging perfect.
nagiging sakdal yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Bakit? Kasi nga yung pagsunod din natin sa ating pinapakita natin na iniibig din natin ang ating Panginoon. One time, nag-preach na ako dyan patungkol sa pagpapasakdal ng pag-ibig ng Diyos. Na hindi lang po one way, ibig sabihin ang pagmamahal ng Diyos sa atin, kundi two way. Na minamahal na tayo ng ating Panginoon at nandoon din yung pagmamahal niya sa atin nagiging sakdal kung atin din sinusuklihan ng pagmamahal. Kaya sabi po rito sa verse 3, and hereby do we know that we know Him if we keep His commandments. Sa verse 4, and he that saith, I know Him, and keepeth not His commandments is a liar, and the truth is not in him. But, sabi sa verse 5a, whoso keepeth His words, in Him verily, the love of God perfected. Okay, so dito nga makikita natin na ang pag-ibig hindi pala sapat na iisa lang ang umiibig. Halimbawa ang Diyos, hindi sapat na umibig lang siya sa atin na kung saan wala naman tayong pagmamahal sa Kanya. Okay, hindi masasabing perfect love yun. Masasabing perfect love pagka sinuklian natin yung pagmamahal ng Diyos na Kanyang inihalay sa atin. Kaya nga sabi nga ng banal kasulatan sa John 14:15, if you love me, anong sabi ron? Keep my commandments. So doon po nape-perfect yung pag-ibig ng Diyos. So kilala mo siya bilang Diyos na pag-ibig. Naibig din yung pagmamahal ng Diyos sa atin ay kinakailangan masuklian din ng pagmamahal. Hindi pwede at hindi po sapat na inibig tayo ng Diyos, okay na po yan. Ang dahilan po kung bakit tayo minahal ng Diyos, upang sa ganun, atin din siyang mahalin. Di ba yun yung sabi ng banal na kasulatan? Doon sa, saan ba ito? Sa 1 John din ito. Ang sabi, we love Him because He first loved us. Saan ba matatagpuan yun? Okay, so kailan na ako nag-preach niyan eh. Okay, so, dito sa chapter 4 pala yan. Okay, pero hindi ko saan dito? Sa 19. We love Him sabi, because He first loved us. Okay, so kaya makita po natin yung kahalagaan ng pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Because that makes our claim real, that perfected God's love to us. Kaya nga po, tayo bilang pinagkalooban o minahal ng Diyos, karapat-lapat lang din natin din pag-ukulan ng tapat na pagmamahal ang ating Panginoon. Minsan nakakahiya, tao, makasalanan, bulok sa harapan ng Diyos, patungo sa impyerno, pero minahal ng banal na Diyos. Ngayon na minahal ng banal na Diyos, ayaw pa rin sumunod sa ating Panginoon. Iniligtas na mula sa impyerno. Pero ang gusto pa rin ng isang tao, sumuway sa ating Panginoon. Iniligtas ka na nga eh. Binigyan ka pa ng buhay na walang hanggan. Pinangakuan ng kalangitan. Hindi lang basta't kalangitan, kundi pinangakuan ng mana doon sa kaharian ng ating Panginoon. Napakalaking bagay ang mga ginawa ng Diyos dahilan para mahalin natin siya. Pero nakakalungkot at nakakapagtaka minsan maraming mga nagsasabing mananampalataya. Sinasabi nila kilala nila ang Diyos pero hindi nila kayang mahalin ang ating Panginoon. Ibig sabihin yan, hindi sila sumusunod sa salita ng ating Panginoon. Tinuturo ba ng banal na kasulatan na mahalin natin ang Diyos? Old Testament, New Testament, isang sinasabi, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Pero nahirapan ang isang nagsasabing mananampalataya. Nagsasabing kilala niya ang Diyos upang sundin
ang kautusan na ito ng ating Panginoon. Ang alam lang ng tao ngayon, maging yung ibang mananampalataya, yung pagmamahal sa sarili. Yung pagmamahal sa sarili na hindi naman tinuturo ng banal na kasulatan. Sabi ng iba, di ba yung kasabihan, kailangan mahalin mo yung sarili mo. Kasabihan niya ng salibutan. Pero kung ang Biblia ang titignan natin, wala po tayong makita sa Biblia kahit isa mang talata na nagsasabi na ang tao dapat mahalin niya yung kanyang sarili. Kaso yun po yung ginagawa, maging ng mga nagpapahayag na mananampalataya ng Diyos ngayon. Hindi ang Diyos ang kanilang minamahal, kundi yung kanilang sarili. Kaya sarili lang nila ang kanilang iniisip, sariling kapakanan. Wow. Yung salita ng Diyos, hindi na nasusunod. So, by keeping the commandments of God, that makes our claim real, that perfected God's love to us, and thirdly, that divulges that we are God's ownership. So, ibig sabihin, pag tayo ay sumusunod, yun po ang pagpapakita na tayo ay nasa Panginoon. Yan. Na tayo po ay pag-aari ng Diyos. Ayan, kung pag-aari ka ng Diyos, ibig sabihin, kilala mo kung sino yung may-ari sa iyo. Tama po ba? Hindi pwede na hindi mo kilala yan. Kailangan kilalanin mo kung sino yung nagmamay-ari sa iyo. Kung kanino ka bilong. Ayan na nga po eh. Kanina, nasasabi ko nga, doon sa hymn, okay, naghihikayat sila na magmembro kami. Okay. So, yun nga lang, nung ipinakita nila sa akin yung kanilang statement of faith, ba nalaman ko na hindi kami magkaparehas ng pananampalataya. So, hindi ako bilong doon sa kanilang grupo. So, kung hindi ako bilong sa grupo nila, hindi dapat ako sasali. Okay. So, yun po yung belonging na sinasabi rito. Tayo ay nasa sa Diyos. Okay, sabi ng Biblia. So, dahil nasa sa Diyos tayo, kilalanin natin yung ating Panginoon na nagmamay-ari sa atin. Tingnan nyo, sabi sa verse 6 o verse 5b, sabi rito, knowing that we are in Him. Okay, so yung mga sumusunod sa ating Panginoon ay doon din na ipapakita na ilalahad. Ano ba yung divulge? Na i-reveal? Okay. Na ipapahayag na tayo ay pag-aari o na tayo ay nasa sa Diyos. Okay. So kung sino yung sumusunod sa Diyos, sila lang naman sa Diyos eh. Wala namang hindi sa Diyos na sumusunod sa Kanya. Kung tayo nga, na mga anak na ng Diyos, nagsasabing mananampalataya ng Diyos, maraming beses na nasusuway natin siya. How much more, yung hindi mananampalataya, aasahan mo ba nasusunod yan sa Panginoon? Hindi po. Pero tayo na mananampalataya na, pag sumusunod tayo sa Kanya, doon na ipapakita rin natin, napapahayag na tayo ay pag-aari ng Diyos. That we are in Him. Wow. Kaso lang, meron yatang mga Kristiyano minsan na nahihiya na malaman na sila ay nasa Diyos. Meron ba ritong Kristiyanong ganyan? Kaya ayaw natin mamuhay, ayon sa kalooban ng Diyos, ayaw natin sumunod, lalong-lalo na pag may mga taong hindi mananampalataya nakakakita sa atin kasi nahiya tayo na malaman nila, nasa Diyos tayo. Samantalang yung hindi mananampalataya, kahit hindi man sila sa Diyos, proud sila. Malakas ang loob nila na sabihin na nasa Diyos sila. Pero sino dapat yung merong lakas ng loob na magsabi at ipakita sa mga tao na sila ay nasa Diyos? Di ba kung sino yung mga totoong nasa Diyos? Yung mga mananampalataya ng ating Panginoon. Pero minsan talo pa nga tayo ng mga hindi mananampalataya Wow. Nakakalungkot. Pero talagang may mga nangyayaring ganyan. May mga Kristiyano na nahihiya, natatakot na malaman ng sanlibutan na sila ay nasa Diyos.
Pero ako ay naniniwala tayo bilang mga mananampalataya kahit saan man tayo naroroon. Mahalaga na ipaalam natin sa mga tao sa paligid natin na tayo ay mananampalataya. Tayo ay tagasunod ng ating Panginoon. That we belong to God. Kung yung mga tao, proud na proud sila, sabihin sila ay tauhan ni ganitong congressman, ni ganitong gobernador. Tauhan lang yan, ha? Hindi pa pag-aari. Yan. Na madikit lang yung pangalan nila sa isang gobernador, sa isang congressman o senator man, ay proud na sila. Pero bakit hindi rin ba tayo proud dapat na tayo nakadikit sa pangalan ng ating Panginoon? Dapat nga ipangalandakan natin yan sa buong mundo. Sabihin man nila na tayo ay mayabang. Wala tayong pakialam dyan. Kasi totoo naman yung sinasabi natin. Ako ay nasa Diyos na. Ako ay mananampalataya na. Ako ay pupunta sa langit. Makakasama ko ang Panginoon balang araw. Ang yabang mo naman, sasabihin ng mga taga-sanlibutan, purihin ang ating Panginoon. Kasi hindi naman tayo nagyayabang, kundi sinasabi lang natin kung ano ang katotohanan. Kaso, wala kaya nga pati buhay natin, apektado. Yung buhay na may kabanalan na gusto ng Panginoon na makita sa atin, hindi na nakita sa atin. Kasi nahiya tayo na ipakita sa tao na tayo mananampalataya ng ating Panginoon. At ang end noon, hindi na natin nasusunod yung salita ng Diyos. Kasi pag sinunod natin yung salita ng Diyos, maipapakita na tayo nga ay nasa Diyos. Okay, malalaman nila. Nakakahiya. Pero dapat hindi ganun yung pag-iisip natin bilang mga Kristiyano. Dapat maging proud tayo. Kung yung buhay natin ay akma sa salita ng ating Panginoon, sapagkat sinusunod natin salita ng Diyos. By keeping God's commandment. Second and last, by walking as He walks. Malinaw po rito, sabi rito sa verse 6, He that saith he abideth in Him, ought himself also so to walk, even as He walked. Yung pong sinasabing abideth in Him, pag nagsasabi kang you abide in God, ibig sabihin ikaw ay talagang kilala mo ang ating Panginoon. Kasi nga hindi ka man mag-a-abide sa Panginoon na hindi mo siya kilala. Okay? So, once you abide in the Lord, pinapahayag mo na kilala mo ang ating Panginoon. Yan. Pero, paano mo papatunayan yan? Paano mo bigyan ng proof yan? O paano mo ipoprove yan? Sabi ng banal na kasulatan, by walking as He walks. Kasi sabi niya, but whoso keepeth the word in Him verily, sa 6 pala, no? He that saith he abideth in Him, ought himself also so to walk even as He walked. Yan naman, problema na naman, ang tuwiran naman ang tao. Paano ko magagawa yon? Tao lang ako. Totoo naman yon. Tao lang tayo. Wala nang problema eh. Yet, sa paglakad natin, sa lakad ng ating Panginoon, hindi po natin gagawin yan sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating kaparaanan, sa sarili nating kapangyarihan o karunungan. Kasama natin siya. Kaya nga nung tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon, nagsisi sa ating mga kasalanan, ay ibinigay sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. Makita nyo, nung umalis na nga ang ating Panginoon doon sa Acts chapter 1, makyat siya. Okay, kasunod noon ay yung pagbaba ng Espiritu Santo sa mga mananampalataya. At mayroong sign na iniwan ng Panginoon sa kanila na ang mga mananampalataya nga ay dinapuan ng banal na Espiritu. Yung kanilang pagsasalita ng iba't ibang wika. Ibig sabihin, naganap yun.
na totoo yung sinasabi ng ating Panginoon na ang Panginoon o ang banal na Espiritu nga ay nanahan sa mga mananampalataya. Okay. Dahil nandoon yung sign. Yun nga lang, yung naganap noon sa Book of Acts ay hindi na nagaganap pa ulit-ulit yan. Okay. Na ibig sabihin, bawat sasampalataya sa Panginoon ngayon, hindi na kailangan magsalita ng iba't ibang wika para mapatunayan na sa kanila ang banal na Espiritu. Naganap na noon sa mga unang mananampalataya at naibigay na yung sign, sapat ng sign yun na malaman natin na bawat mananampalataya ay pinananahan na ng banal na Espiritu ng Diyos. Okay. So, kasi ngayon marami pa rin nagre-require. Ayan. So, paano mo papatunayan na sa inyo banal na Espiritu? Nagsalita ka na ba ng iba't ibang wika? Ayan ang tanong nila. Okay. So, naganap na noon sa mga nagkauna. Ayan, hindi na kailangan maganap pa ngayon. Natupad na eh. Naibigay niyo yung sign. Napatunayan na dumapo nga sa mga mananampalataya ang banal na Espiritu. At walang sinasabi sa Biblia na patuloy pa rin magaganap yung ganong klase. Basta't naganap sa mga unang mananampalataya, sa mga susunod, automatic na nandoon na, nagdudwell na ang banal na Espiritu. Okay? Kahit hindi na kailangan pang makita yung sign. Ang mahalaga diyan, naniniwala tayo na nasa atin ang banal na Espiritu. Ngayon, bakit kailangan natin ang banal na Espiritu? Ayon na rin sa banal na kasulatan, ay upang siyang mag-lead sa atin. Sabi nga sa Romans 8:14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Okay, so, bakit kailangan natin ang leading ng banal na Espiritu? Sapagkat hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Hindi rin natin alam isabuhay yung buhay Kristiyano na nais ng Panginoon na isabuhay natin. Only the Holy Spirit knows the Christian life that we are to live. At siya yung magtuturo sa atin, maglilid sa atin. So, by walking as He walked on His ways as He leads us. Yan ha. Hindi natin gagawin yan sa sarili nating kakayahan. Hayaan natin ang banal na Espiritu mag-lead sa atin doon sa buhay Kristiyano. Yun po yung buhay ng ating Panginoon noon. Yung walk dito, yun nga po yung buhay kung paano namuhay ang ating Panginoon Kristo noon. Yung pamumuhay na matuwid, pamumuhay ng may kabanalan sa sanlibutan na ito, ay yun po yung gusto niya rin buhay na meron tayo. Okay? Kaso lang, pagka sa laman tayo nagdepende, lahat ng gagawin ng laman natin ay tataliwas doon sa buhay Kristiyano na gusto ng Panginoon na matunghayan sa atin. Kaya mahalaga na magpasakop tayo at magpaubaya sa pangunguna ng banal na Espiritu sa atin. Not only by walking as He walked on His way, as He leads us. But secondly, by walking as He walks, okay, on His works as He instructs us. Yung pong paggawa ng gawain ng ating Panginoon. Isa rin yan sa buhay o dapat makita sa buhay natin. Kung titignan natin ang ating Panginoon noon, hindi lang siya nabuhay ng may kabanalan, hindi lang siya namuhay ng matuwid, kundi namuhay siya na ginagawa ang gawain ng Ama na ipinagkatiwala sa Kanya. At bago niya tayo iniwan, nag-iwan din siya ng gawain, ipinasa niya yung mga bagay na dapat i-accomplish natin sa pamamagitan niya. Okay. Sabi nga niya, my mate is to do the work of Him that sent me. Doon po sa chapter 6 yan. Okay, nang John. At yun nga, bago siya umalis, pinagkatiwalaan din niya tayo ng gawain. At yung gawain natin, yung gawain na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon,
ay hindi natin gagawin yan sa ating sarili lamang, kundi kailangan natin yung patnubay ng ating Panginoon para ma-accomplish natin yung gawain na ipinagkatiwala sa atin. Kasi gawaing espiritual yan, hindi yan gawaing laman. So, para ma-accomplish yung gawaing espiritual, gawin natin yan sa pamanguna at paggabay sa atin o pag-instruct sa atin, instruct, no? Pagbibigay sa atin ng panuto ng banal na espiritu. Ito yung gagawin mo, ito yung gagawin mo, ito yung gagawin mo. Kaya nga, mapansin nyo rito, sa lahat ng gawain dito, wala tayong program, wala tayong pinaplano. Okay? Ang tawag doon, as the Lord leads, or as the Lord instruct us. Maging anniversary natin, may anniversary, ayan, hindi na alam na ng mga umaatin sa atin, hindi na naghanap ng program. Bakit? Kasi, andyan naman ang banal na Espiritu siya mag-instruct sa atin. Yung yan, napuna ni Pastor Benson, sabi niya, okay yung camp nyo, sabi niya. Kaso lang, magulo. Ay wala sa ayos. Yun yung sabi niya. Paano niya? Walang program eh. Sabi niya, okay. Yung nga lang, magulo raw. Para bagang yung addiction. Paano niya nasabi okay kung katapos-tapusan sasabihin niyang magulo? Pero ang dahilan niya lang kung bakit sinasabing magulo, walang program. Pero okay. Ba, pambira. Hindi mo maintindihan, di? So, ibig sabihin sa kanila lang, para maging okay, hindi magulo, kailangan lang may program. Okay? Pero okay na nga eh. Kaya nga, sabi ko, hindi ko maintindihan itong pastor na ito. Sinabi ba noon, okay, yung camp. Okay. So, muli, pinaalala ko, as the Lord leads. Wala namang aberya na nangyari. Yan, ilang beses tayong nag-camp. Walang program. Wala namang kaguluhan. Natapos naman, na isa katuparan, yung camp. So, kasi nga, tayo ay ini-instructan ng banal na Espiritu sa lahat ng ating gagawin. Step by step, hayaan lang natin siya na magbigay sa atin ng instruction sa lahat ng ating mga hakbangin. Okay. So tayo nga, hindi natin pinaplano magpunta sa mission. Ipinapanalangin lang natin. Okay. Tapos dumarating na lang na tayo ay nagkakaroon ng mga mission. So ngayon natigil dahil nga sa restrictions ng pagbibiyahe. Hindi ko lang alam ngayon. Alam ko parang okay magpunta sa Tarlac eh. Walang travel pass. Tama ba yun? Hindi? May travel pass pa rin? Meron? Wala. Wala. Oh. Pero pagpunta sa Region 1, yun yung parang kailangan na ng travel pass. Hindi ko lang alam ngayon. Ngayong sa kasalukuyan kung kailangan pa rin yan. Pero alam ko, stricto sila doon. Basta't yung pupunta ng Region 3, hindi mo kailangan ng travel pass. Pupunta ka rin ng Region 4, hindi rin kailangan, Brother Jet, di ba? Pumunta kayo ng Tagaytay? O doon pa, lampas pa ng Tagaytay saan na yan? Alfonso, hindi sila kumuha ng travel pass. Region 4 yun. Okay. Pero parang paglalayo ka pa, kagaya sa Region 1, Region 2, kailangan na ng travel pass. Okay. So, malay natin, bigyan tayo ng mission, mabubuksan sa mga malalapit, hindi na kailangan ng travel pass. Pumunta ka ng La Union, makakapasok ka, may travel pass ka, pero hindi ka pwedeng magtagal. Pagka lumampas ka doon sa time frame na ibinigay, mag-stay ka roon, makwarantine ka. Sabay, maiksi pa nga lang yun eh. Okay, so, tapos pagbalik mo, kukuha ko mga travel pass, pagbalik dito. Yan. Yun nga lang, dito, di bali na, nandito ka na, kahit makwarantine ka pa, dito ka na eh. Sabay, Sister Lenny, hindi mo na quarantine pagbalik eh, di ba? Oh, galing ng Leyte.
pero kumuha ng travel pass. So ipanalangin pa rin natin yan kasi nga ang Diyos naman ang nagkukuhan sa atin, nagbibigay sa atin ng instructions kung ano yung gagawin natin. Ibig sabihin yung gawain ng ating Panginoon, hindi natin magagawa sa sarili nating karunungan at kaalaman. Hindi nating desisyon. It is God who decides for us to do. Ibinigay niya yung gawain, pero step by step kailangan siya pa rin yung magsabi sa atin kung ano yung gagawin natin. Okay, di ba yung submission? Lagi ko nababanggit yung awit na submission. Not what I wish to do, where I wish to go. For who I am, that I should choose my way. The Lord shall choose for me. He's better far than me. So let Him bid me go or stay. So yan po yung talagang pagpapasakop kung saan niya tayo dalhin para sa pagpapatupad ng kanyang gawain. Gawain niya yan, hindi natin gawain yan. Alam ng Diyos, pagdating sa karunungan, salat tayo. Pagdating dyan sa kanyang gawain. Pero kung sino man ang master sa kanyang gawain, siya yun. Hayaan natin na siya yung mag-instruct sa atin sa lahat ng pagkilos natin para sa kanyang gawain. Oh. Ayaw ng Panginoon na gagawin natin yung gawain na pinagkatiwala niya sa atin na ityas puwera siya. Hindi na niya gawain yan. Lalahain natin, the work of the Lord is a spiritual work. And we are carnal. Tama po ba? So, we are to do it through the Holy Spirit. At pag ginagawa naman natin ay yung gawain sa pamagitan ng mga pag-instruct sa atin ng Panginoon, isa lang ang nakikita natin dyan, tagumpay. At hindi po lingid sa atin na sa pagkilos natin at paggawa natin ng gawain ng Panginoon, nakikita natin yung tagumpay na ibinibigay niya sa atin. Approve. Ayan po mga missionaries natin o yung mga sent out natin. Kung ginagawa lang natin yan sa laman natin, hindi tayo nakapag-send out ng 16 na mga kapasturan. Sa totoo lang. Kaya minsan nakakapagtaka, ang daming church dyan, 20 years, 30 years na, wala pang sent out. Wala pang masasabing anak. Pero tayo, makikita natin talaga yung pagkilos ng ating Panginoon. Dahil, sino ba tayo? Anong kakayahan natin para mag-send out? Wala! Pero diyan na ipapahayag yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa atin. Kaya mahalaga talaga yung pagkakilala natin ng lubos sa ating Panginoon. Kasi marami pa nga rin ngayon dyan, hindi talaga lubos kilala ang Panginoon. Nagsasabing mananampalataya, pero yung kanilang buhay, yung kanilang paglakad bilang Kristiyano, ay nakasalalay sa kanilang sariling kakayahan, kapangyarihan, at hindi sa Diyos. Pagka ganon ang mga Kristiyano na lumalakad sa kanilang buhay Kristiyano, sa kanilang sariling kalakasan, kakayahan, hindi pa nila lubos kilala ang ating Panginoon. Kasi kung kilala nila ang Panginoon, dapat hinahayaan nila ang Panginoon na siyang kikilos para sa kanilang pamumuhay bilang Kristiyano. Na yan ay gawain ng ating Panginoon sa kanyang mananampalataya. Yung buhay Kristiyano na meron tayo. Kaya nga siguro, yan dahilan kung bakit marami ngayong nagsasabing Kristiyano na hindi makita ng buhay Kristiyano. Alam niyo, Kristiyano, pero hindi na mabuhay bilang Kristiyano. Kasi nga, hindi ang Panginoon ang kumikilos sa kanilang buhay, kundi mismo sila sarili nila, yung kanilang laman. Ginagawa nila, sila sa buhay nila, yung buhay Kristiyano sa pamagitan ng kanilang karunungan, kapangyarihan, kakayahan, na hindi sa Panginoon. Diyan po nagkakaroon ng malaking
Sabi natin, question mark minsan sa mga nagsasabing Kristiyano. Bakit kung Kristiyano siya, bakit ganun ang pag-uugali niya? Bakit kung Kristiyano siya, bakit ganun kung magsalita? Bakit kung Kristiyano siya, bakit ang sama ng kanyang gawain? Kung ganun ba, masama, liko, ano pa yun? Okay, masamang ugali, ayun, basta't yung mga gawain, masasabi mo na kumikilos sa kanya ang Panginoon? Sa palagay nyo, kung ang isang nagsasabing Kristiyano, masama pag-ugali, manluloko, mandaraya, kumikilos kaya sa kanya ang Panginoon? Ayon sa banal na kasulatan, hindi. Kasi kung ang Diyos kumikilos sa buhay ng isang Kristiyano, ang makikita mo sa buhay ng Kristiyano na yan ay isang buhay na matuwid, isang buhay na may kabanalan, isang buhay na kaaya-aya at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Yun po yung buhay na gusto nang makita sa atin ng Panginoon, yung walk na sinasabi rito. Live as He lives. Yun po yung sinasabi, walk as He walks. Okay? As on His ways as He lead us, on His works as He instructs us, on His will as He guides us. Ibig sabihin, mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang paggabay sa atin. Kasi pag yung pamumuhay po ayon sa kalooban ng Diyos, hindi rin po natin magawa yan sa sarili nating kalakasan at kakayahan. Ang gagawin natin ayon sa ating laman ay kung ano yung ating sariling kalooban at yan ay igigiit natin. At mga tuwiran pa tayo at sasabihin para gawin kung ano yung aking gusto. Sige, sabihin natin, gagawin mo kung ano yung gusto mo. Kung ano yung kalooban mo. Pero, kailangan malinawan muna sa Biblia, meron ba yan sa Biblia? Sinasabing may kalaya na ang tao para gawin kung ano man yung kanyang kalooban. Meron ba yan nasusulat sa Biblia? Sa biyaya ng Diyos, ilang beses ko nang nabasa ang Biblia from Genesis to Revelations. Not only 100 times. Pero wala akong nabasa kahit kailan niya sinasabi na ang tao ay malaya gawin ang kanyang sariling kalooban. Ang tinuturo ng banal na kasulatan ay gawin natin o ang masunod ay ang kalooban ng Diyos. Yan po yung malinaw dyan sa banal na kasulatan na maging ang ating Panginoon Jesucristo. Yun din po, kaya sabi niya, if it is possible, let this cup pass from me. But not as I will, but as thou will. Yan po sinabi ng ating Panginoon Jesucristo. Nang tinuruan niya yung mga disciples na manalangin. Doon din po, nakita natin kung ano dapat ang maganap. Ang sabi niya roon, yung sinasabing model prayer, Our Father, Thou art in heaven, hallowed be Thy name, Thy kingdom come. Then, yung kasunod, Thy will be done on earth as it is in heaven. Kanino raw kalooban ang maganap dito sa lupa at maging sa langit? Kalooban ba natin o kalooban ng Diyos? O kalooban ng Diyos. Bakit maraming mananampalataya ngayon nagsasabi meron silang kalayaan na gawin ang kanilang kalooban? Binibigyan ba tayo ng Diyos ng kalayaan gawin natin yung kalooban natin sa pamagitan ng mga talata sa banal na kasulatan? Wala akong nakikita. Kasi yun pa lang tayo ay tinatawag na servant ng ating Panginoon. As a servant, if we are going to act as a servant, dahil gano'n naman tayo sa harapan ng Diyos. A servant cannot and can never na ipilit niya yung kanyang kalooban.
Ang gagawin lang ng servant ay susunod sa kalooban ng kanyang amo o master. Tama po ba? Meron bang servant na idinigi niya yung kanyang kalooban at hindi sundin yung kalooban ng kanyang master? Pagka ganun po ang servant, hindi na siya servant. Umaalis na siya sa kanyang pagiging servant. Kasi wala na siya sa kapangyarihan, hindi na siya under sa kapangyarihan ng kanyang master. Pero tayo po, yung pagiging servant natin, ay hindi na po mababago yan. Ganyan tayo habang nandito tayo sa ibabaw ng lupa. We are saved to serve the Lord throughout our lives. Kaya nga tayo ay servant. Ang servant gagawin natin, o bilang servant, wala tayong ibang gagawin kundi yung kalooban ng ating master at Lord. Kung ano man yung ating kalooban, kalimutan natin yan. Hindi yan paglakad sa lakad ng ating Panginoon. Kung ating Panginoon Kristo, sinusunod niya yung kalooban ng Ama. Hindi niya ginigit yung kanyang kalooban. Tayo rin bilang servant ng ating Panginoon, sa ating paglakad sa buhay Kristiyano na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, nawa rin lumakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos sa pamagitan na rin ng kanyang gabay sa atin. Malinaw po ba sa inyo? Yan nga po, yung pong buhay Kristiyano natin, mahalaga po yan. Naibigyan po natin yan ng lubos na importansya habang nandito tayo. Hindi lang yung basta't nakapagtrabaho tayo, nakakain, okay na. Tingnan natin yung buhay Kristiyano natin. Andyan ba, nangyayari ba sa atin yung kalooban ng Diyos? Tayo rin ba ay naging kabahagi sa pagpapatupad ng gawain ng ating Panginoon? O kaya yung mga kaparaanan ba ng Diyos ay nagaganap sa ating buhay? O baka naman yung sarili lang natin kaparaanan? Namumuhay ba tayo ayon sa kaparaanan ng Diyos? O baka naman sa kaparaanan natin? Kailangan natin makita na tayo nga ay lumalakad ayon sa paglakad o pamumuhay ng ating Panginoon dito. Siya po yung nagsisilbing example natin, sabi ng banal na kasulatan, na kung paano pa siya lumakad, naway sundan po natin yung kanyang mga hakbangin. So don't just say that we know God or that we know the Lord God. We must show it by keeping His words and living the Christian life. However, keeping His words and living the Christian life is only possible by fully trusting on Him to do it for us. Yan po yung lagi nating tatandaan. Gagawin niya ng Panginoon para sa atin. Saan ang talata niyan? Matatagpuan sa banal na kasulatan. 1 verse 6. Ang sabi roon, He, tama ba yun? Which hath begun a good work in you, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you shall perform it until the day of Christ. Ibig sabihin, nag-umpisa po siyang pumilo sa buhay natin nung tayo ay nakapakinig ng Ebanghelyo ng Panginoon at Kanyang binigyan tayo ng pananampalataya upang sampalatayanan siya at tanggapin, magsisi sa ating mga kasalanan. Pero hindi po doon nagtatapos yung pagkilos ng Panginoon sa atin. Ibig sabihin, habang nandito tayo, hanggat hindi pa dumarating ang ating Panginoon, handa pong kumilos ang Panginoon sa buhay ng Kanyang mga mananampalataya. Upang sa ganon, maisabuhay nila yung buhay mananampalataya. Ganon din, 2:13, Philippians din, ang sabi rito, mula sa verse 12 muna, sabi sa verse 12, For my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling.
Note, hindi po sinabi work for your own salvation, ha? Sinasabi work out. Itrabaho nyo. Ipakita nyo yung inyong kaligtasan. Yan po yung ibig sabihin niyan. At dito sa verse 13, paano magagawa yon? Sabi niya, for it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Hindi sinabi, it is you. It is we. No. Ang sabi ng Biblia, it is God which worketh in us. Siya yung nagtatrabaho sa atin. Kailangan lang, hayaan natin kumilos sa atin ang Panginoon. Hayaan natin magtrabaho siya sa atin. May pakita natin na lubos na kilala natin ang Panginoon na ating sinasampalatayanan. Upang sa ganun maawit po natin sa ating puso yung awitin, for I know whom I have believed. Yan din po, binanggit din po ni Apostle Paul yan sa kanyang epistle, for I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Know the Lord God by heart, not just by lips and your tongue. Tayo po ay tumayo, tayo ay manalangin.